na si Ptolemy II Philadelphus, ang pangalawang hari ng dinastiyang Ptolemaic sa Ehipto. Kilala siya bilang isang maalamat tagapagtatag ng Alexandria bilang sentro ng kultura at agaham. Pati na rin ang kanyang papel na salin ng Septuagint upang unang salin ng lumang tipan sa Griego. Dito pala nagsimula yung unang salin ng tipan ng Griego. Yung kanilang paggawa na upang sila ay mapaniwala nila. Siyempre sila gagawa ng mga kasulatan na yan upang mapaniwala nila. Sa kanilang panahon, ang Ehipto ay naging makapangyarihang estado yon na nagpagdigma sa Seleucid Empire at nagkaroon ng matatag na ekonomiya. Dito rin mapansin natin, mga kapatid ko, ng kapanakan ng Septuagint na kung paano nila binigyan ng pansin na paano ba natin mapapasunod ang buong mundo. So sa pamamagitan ng pag-translate nila at paglimbag ng lumang tipan sa kanilang salita Griego. So mga pinamahal kong mga kapatid ko, tama yung mga nakaraan, di po ba, sa giyera, laban ng mga may armas o missile o kung ano pa man, pag hindi nila nakuha yung economic, di po ba, yung economic war, bibigyan ng gasolina, ng diesel, o yung mga produkto hindi pa aabutin sa inyo. At ang panghuli, dadaanin na po dito sa ating banal na kasulatan. Di po ba? Yan, pag yan, kaya ginawa po nila, translate nila sa salitang Griego, at nung panahon na yon, ano po ang nangyari nung kapanahon na yun? Ang mahalagang pangyayari sa panahon ng pagkasira at paglapastangan sa templo. Siguro po napansin po natin ito dahil napakaganda ng mga binitiwang mga topic ng ating mga pahanin. Na ang unang pagkasira ng templo, kailan? Noong 586 BCE. Giniba ang Babilonyo sa ilalim ni Haring Nebuchadnezzar II. Ang unang templo na itinayo ni Haring Solomon. Dito po yan, yung itinayo ni Haring Solomon na templo. Ano po ang pangyayari na to? Na halos binigyan ng diin. Ang unang pagkasira ng templo, noong 586 BCE, mga Hudyo na hari na si Zedekiah, huling hari ng Judah, nilusog ng Haring Nebuchadnezzar II ang Jerusalem at dinalang bilang bihag si Haring Jehoshaphat at ng maraming maharlika ng Judah papunta sa Babilonyo. At sinakop ng Babilonyo ang Jerusalem sa ikalawang pagkakataon matapos maghimagsik si Haring Zedekiah. Nawasak ang Ark of Covenant at ang mga sagradong paggamitan ay ninakaw. Nagsimula ang Babylonian exile at pagkatapon sa Babylonia na kung saan maraming Hudyo ang sapilitang dinala sa Babylonia. Yan po ang mga pangyayari ng 586 BCE. At ang ikalawang pagkasira ng templo noong pong 70 CE. Sinunog at winasak ng mga Romano. Dito na po pumasok ang Romano sa ilalim ni General Titus ng ikalawang templo na itinayo sa panahon ni Ezra at Nehemias at pinaganda ni Haring Herodes noong panahon ng paghari ni Herodes. Doon lang pinaganda niya, ni-reveal tuloy. Bukod dito, nagkaroon din ng malalaking pangyari at paglapastangan sa templo na noong panahon ni Antiochus IV Epiphanes 167 BCE at ng hari ng Hadrian 135 BCE. Yun po ang pangyayari noon, ang pagkawasak at pagyura sa templo. Ikapito, the death of priest Eleazar and the seventh martyr. Ang kamatayan ni Kaham Eleazar at ang 7 martyr. Siguro ito po ay lubos inyong naintindihan doon sa 7 na martyr ng mga anak, di po ba? So, siguro naman kahit hindi na natin ito balik-aral, ay
ninyo yung sa pagkain ng baboy, kahit na ilabas nila yung kanilang dila, yung pagputol sa kanyang braso, pagdukot sa mata nila, huwag lang silang kumain ng baboy. Yan po yung panahon na yon ng 7 martir. At sa pagkamatay ni Kahal Elisar. Ang pagkamatay ni Elisar at 7 martir na magkakapatid ay isang pinakamahalagang pangyayari sa panahon ng paghahari ni Antiochus IV, Epiphanes 175 to 164 BC. Sandali ng inyong buhay. Diada? Sa nakaraang ating pong napag-aralan ng nakaraang Sabat na binanggit po ng ating minamahal kanina sa balik-aral ng ating minamahal na Kahanuel, at nung nakaraang Sabat po ay ito po ay mininsay sa atin ng ating minamahal na punong Kahanyo ang mga aral na ating nalaman sa Book of Maccabees. May natutunan po ba kayo? Meron, siyempre. Alam nga naman dumadating po tayo, umaatin po tayo dito, wala tayong natutunan. Mapagpalang bago po pala, nandito po si Mami. Ako, sa mga nanonood po sa FB Live sa buong mundo, happy Sabat po sa inyo po lahat. Opo. Ngayon naman po, ang panibagong kasaysayan po naman